Saka umuwi unta ako doon sa amin ba. Kahit susihin lang unta. Susihin ko lang yung pamilya ko kung ano na bang nangyari doon. Baka wala na yung kinakain yung pamilya ko. Wala na akong ganang kumain kasi ano ba, manunduman ako akong mga anak ba o asawa. Ano nang nangyari sa kanila. Hindi man pwede umuwi ako na walang pera kasi malayo ang amin. Ikan siguro dre parating sa amin, pakyaw pa ako ng 1.5 sa motor para makaabot lang ako doon. Kain pa. Tsaka wag pala kayong mag-alala ni Mikoy kasi ang pagaling na siya kasi nadala na namin sa ospital. Tsaka hindi pa siya pwede po na palabasin kasi ang daming kuwan niya. Ang daming pasa niya ba sa pagbugbog ng mga traidor na yon na bandido. Hindi siya pwede palabasin kasi mahina pa ang kanyang katawan. Saka nandito ako sa bahay nila. Kasi gusto ko lang ma-share yung problema ko ngayon ba. Kasi yung may pamilya rin ako. Ilang araw na ako dito nagbantay kami ko tapos alala na ako sa asawa at mga anak ko kasi may 2 anak ako. Alala na ako ano kang kinakain nila doon sa bundok. Kasi hindi ako makakontak sa kanila kasi mga ignorante yun ng cellphone. Pati ako dito lang ako nakatuon ng cellphone kasi tinuruan ako sa asawa ni Mikoy. Tinuruan ako ng cellphone kasi para daw may makontak niya kung anong kalagayan ni Mikoy sa ospital kasi hindi pwede magpunta ang asawa ni Mikoy sa ospital mga tol kasi may anak siya na maliit. Kasi bawal doon pumasok ang asawa nga may anak kasi hindi natin malay ba nga yung mga pasyente may mga sakit yon nga matakdan yung bata, kawawa naman. Kasi nandito ako mga tol kasi hiniram ko yung cellphone ni Mikoy ba. Baka makita ako doon sa news ba. News, mabalita ako ba masikat ako. Kasi igno ako ng cellphone. Gamit ko yung CP niya para mag-video. So ito palang kanilang lugar mga tol. Yan ang bahay nila. Maganda pala ang dito. Kaniyahan ba? Malamig, mga simoy ng hangin ba. Ha. Ito mga tol. Sobrang alala na ako sa pamilya ko kasi pag iwan ko doon sa kanila 2 kilong bigas lang na nabilin ko doon. Tsaka 2 anak ko. Ang aking bunso 1 taon at 2 buwan pa. Tsaka ang aking panganay 2 taon pa. Sobrang alala ko ngayon mga tol kasi na kang kinakain nila doon. Baka pinakain na yung ng aking asawa, pinakain na yung mga anak ko ng kamuting kahoy ba. Gusto ko sanang umuwi pero hindi pwede kasi hindi pa magaling si Mikoy. Tsaka inutusan ako ni Tatay Lasaitan ba na hindi ko daw pwedeng pabayaan si Mikoy hanggat hindi pa magaling. Tsaka mahiya po ako maghingi ng pera kang Mikoy at saka siyang asawa ba kasi walang-wala rin si Mikoy. Walang-wala rin sila Mikoy mga tol. Tsaka ang kanyang pamilya walang-wala rin.
Mahiya ako manghingi ng ano, pera pang plite doon papunta sa amin. Gusto ko sanang umuwi ba. Kasi yung pamilya ko, hindi nila alam na nandito ako sa ano, siyudad. Nagbantay kang Mikoy. Kasi si Mikoy nandito sa ospital. Sinabihan ko lang si Mikoy kanina na pumunta ako dito sa kanilang bahay kasi hindi ko na kaya yung malanghap yung ano ba amoy ng mga medisina sa ospital ba. Siya nga sabi niya okay lang daw. Saka babalik lang daw ako agad. Saka nanghiram ako ng sipi. Ito na video ako. Maganda palang mga klima nila Mikoy dito. Malamig ang hangin. At saka mga tol, huwag kayong mag-alala kang Mikoy. Dahil pagaling palakas na ang kanyang katawan. Saka ang sabi nga sa manghingi sana ako kanina ba sa kanyang asawa no, pangbili ng ashwater. Sabi ng kanyang asawa na wala rin sila, wala kahit piso. Kanyang anak kayo daw kagabi, yung maliit. May anak pala si Mikoy na maliit. Wala nga daw pangbili ng gatas. Ano na umagahan kayo daw umiyak kagabi pa tapos sa umaga kasi walang ano ba, tinututoy ba, walang gatas, walang pangbili. Kala ko nga ako lang kung sa Bisaya pa pait ba, ako lang nagpait. Kasi ako wala na ilang araw na ako walang trabaho kasi dito ako nagbantay kami Mikoy. Tsaka umuwi unta ako doon sa amin ba. Kahit susihin ko lang yung pamilya kung ano na bang nangyari doon. Baka wala na yung kinakain yung pamilya ko. Dito nga wala na akong ganang kumain kasi ano ba, kung sa may nunduman ako akong mga anak ba o asawa. Ano nang nangyari sa kanila. Hindi man pwede umuwi ako na walang pera kasi malayo ang amin. Gikan siguro dire parating sa amin, pakyaw pa ako ng 1.5 para, sa motor para makaabot lang ako doon. Kain pa. Pero hindi ako makapunta kasi wala kami. Si Mikoy at kanyang asawa wala rin. Ako dito wala akong kahit piso wala. Sa pangbili lang man lang ng ashwater wala. Sobrang pait namin dito. Pero hindi ako susuko hanggat hindi magaling si Mikoy. Uurongin ko siya. Kung sa kuan pa Bisaya. Kuan ba? Ubanan. So, di rin ako magtatagal ron mga tol kasi ang pananghid ko kami Mikoy babalik ako agad. Kasi walang magbantay sa ospital sa kanya. May mga resita naman si Mikoy na ipabili sa doktor. Hindi namin nabili kasi walang pera. Hindi man wala akong makapuli-puli bantay kang Mikoy kasi kanyang asawa hindi pwede mo pasok doon kasi may anak sila na maliit. Pero hindi ako susuko mga tol, huwag kayong mag-alala. Hanggat hindi magaling ang inyong idol na si Mikoy, hindi ko siya iiwan. Ganito ako kasulid na tumutulong ng isang tao. At saka salamat sa inyo mga tol sa pagbigay sa alay. Kung hindi kung wala kayo, hindi mabubuhay si Mikoy. Maraming salamat po. Tsaka maraming salamat din kang Tatay Lasaitan kay tinupad niya ang pangako niya kapag may alay. Bubuhayin niya si Mikoy. Ngayon, ug makarinig man si Tatay, maraming salamat tay.
sa iyong pagsuporta kang Mikoy, at saka sa iyong pagbuhay kang Mikoy. Dahil din sa kanyang pamilya, kasi may anak pa rin siya nga maliit. Hindi pwede na matuluyan mamatay si Mikoy, kasi ano na lang ang mapakain sa kanyang asawa na wala ring trabaho. Saka sa akin, sa totoo lang ngayon, nakaiyak ako ba. Baka ano na nangyari sa mga anak ko doon, pamilya ko. Baka sunod adlaw siguro baka makalabas na kami dito. Tsaka ang problema dito kasi pag makalabas na kami sa ospital, wala akong pamplete, kahit isang piso lang, wala yun. Wala akong pamplete patungo sa amin ba. Kasi malayo yun. Kung wala akong tuki, hindi ako makapunta sa amin, hindi ako makauwi. Ilang araw na ako dito, walang trabaho. Maskin 100 pesos, wala ako nakapadala sa aking asawa kasi wala akong kontak. Kasi ignore yung asawa ko ng cellphone ba. Hindi yun marunong. Kasi laking bundok kami. Hindi yun marunong yung asawa ko gamit ng cellphone. Ignorante yun. Pati ako, dito lang ako naka-cut on og cellphone. Tinuruan ako ng asawa ni Mikoy. Dito ako palagoy-lagoy ako dito sa bahay nila ba, kasi man doon sa ospital ba. Hindi makakaya yung amoy ng mga medisina ba. Kasi maraming pasyente doon, ang iba may sakit, may TB. Lumabas ako. Sabi ko kami Koy na, tol, lumabas muna ako Koy, kasi parang hindi ko na kaya langhip yung mga medisina ba. Babalik lang agad ako sa iyo. Kasi hindi pwede nga walang magbantay sa iyo dito, baka may sugo sa doktor na mga palakad ba. Walang makalakad kasi lakaw ko. So itong bahay nila Mikoy, dito ako sa labas kasi mahiya ako pumasok ba, kasi parang itsura ko hindi matanggap sa kanilang bahay. Umuwi ako dito kasi uhaw na ako ba. Gusto ko sanang magbili ng ice water doon sa ospital, wala akong pera. Sana yung pamilya ko ngayon, sana hindi yun nagagutom. Kasi wala rin kaming silingan doon, kasi sa bundok kami nakatira. Sana may tao doon na nakatulong sa kanila, kahit 1 kilong bigas lang nakabigay. Kasi hindi pa ako uuwi hanggat hindi magaling si Mikoy. Alang-alala na ako sa mga anak ko. Ano na kang kinakain nila doon. Kasi hindi ako makapunta kasi sobrang mahal doon plate. Ito pala ang bahay ng Mikoy. So hindi na ako maglangan mga tol, kasi babalik din ako sa ospital. Kasi walang nagbantay kami Mikoy. So paki-share na lang ito na video mga tol. So salamat.